Hindi naman masama ang maniwala sa mga pamahiin. Wala namang mawawala kung susundin natin ito. Ako nga pala si Edna, silent listener nyo. Itong ibabahagi kong kwento, maiksi lang pero nakakakilabot. At kamuntikan ko na itong ikinasawi. Third year college ako nito. Maaga pa lang talaga ay gumigising na ako para gumayak. Toka ako sa pagsasaing, pag-iinit ng tubig at pagluluto ng ulam sa umaga. May kalayuan nga pala yung bahay namin sa eskwelahan na pinapasukan ko. Kaya sumasakay ako sa habal-habal na kumukuha ng pasahero sa lugar namin. Bali, kaya nitong magsakay ng 5 katao, kasama na yung driver nito. Subalit nitong umaga, may nangyaring ikinatayo ng mga balahibo ko. Ako na lang yung kulang para makaalis na yung habal-habal. Mabigat yung katawan ko na lumapit sa motor. Ewan ko ba, pero parang may mali. Pagkatingin ko sa side mirror ng habal-habal, ay nagulat akong baliktad yung reflection ko. Nagtanong sa akin ng isang pasahero kung bakit ako tulala at namumutla daw. Agad akong bumalik sa ulirat at sa kaalanganing nagsalita. Wala po. Teka lang po, may naiwan ako sa bahay. Babalikan ko muna. Maghanap na lang po kayo ng isang pasahero. Baka matagalan po kasi ako. Saad ko sa driver. Sinabi to dati ng lola namin na kung may kakaibang nangyayari sa paligid mo, huwag ka nang tumuloy. Umuwi nga ako sa bahay at hindi na muna pumasok. Sinabi ko rin ito sa magulang ko at pabor silang huwag na nga muna akong pumasok. Gusto ko rin sanang balaan yung mga pasahero at si kuyang driver, pero baka pagtawanan lang nila ako. At nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Wala pang 20 minuto ay may nagbalita na sa amin. May isang habal-habal daw na nahulog sa bangin at nasawi lahat ng pasahero, pati na rin ang driver nito. Kinilabutan ako at agad nagsitayuan ang mga balahibo ko. Dahil yung habal-habal na yon yung dapat kaninang sasakyan ko. Nagsisi din ako dahil hindi ko sila binalaan. Hindi rin ako nakatulog ng ilang araw at humingi ako ng pasensya sa kanilang lahat. Hanggang ngayon, kapag nakakakita ako ng habal-habal, ay hindi ko maiwasang hindi maalala ang trahedya na yon. Ako nga pala si Wena, 37 taong gulang na ngayon. Isang simpleng may bahay dito sa bayan ng Tayabas, Quezon. May 3 akong anak at masaya na sana ang buhay namin kahit salat sa yamin. Basta't buo at ligtas ang pamilya ko. Subalit isang gabi, may napulot akong bata na tuluyang nagpabago sa tahimik naming buhay. January 2017 yon. Mag-aalas 9 na ng gabi. Malamig ang simoy ng hangin at ang buwan ay bilog na bilog. Pauwi na ako galing sa tindahan ng kapitbahay. Dala ang gatas ng bunso ko. Habang naglalakad sa masukal na daan papunta sa bahay namin, may narinig akong munting iyak mula sa gilid ng kakahuyan. Lumapit ako, may kaba sa dibdib. Doon ko nakita ang isang sanggol na balot sa puting kumot. Nanginginig at tila iniwan lang basta. Walang kasamang tao, walang anino ng sinuman. Walang ihip ng hangin, pero ramdam ko ang kilabot sa katawan ko. Anak ng Diyos, sino kayang walang pusong nag-iwan sa batang to? Ang sabi ko sa sarili ko
habang binubuhat siya. Parang may mainit na haplos sa kamay ko, pero binaliwala ko iyon. Dinala ko ang bata sa bahay, pinainom ko ng gatas at binigyan ng kumot. Ang ganda ng mata niya, kulay abo. Pero tila lumalalim kapag tinititigan mo. May kakaibang aura sa batang ito. Tahimik, hindi umiiyak. Parang laging nakatitig lang sa kisame. O minsan sa kung saan na parang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Pinangalanan ko siyang Aliyah. Sa simula, masaya ang lahat. Minahal siya ng mga anak ko at itinuring na parang kapatid na rin nila. Parang anak ko na rin siya talaga. Pero ilang linggo lang ang lumipas ay nagsimula na ang mga kababalaghan. Tuwing kabilugan ng buwan, bigla na lang siyang naglalakad kahit tulog. Nakabukas ang mata pero hindi siya sumasagot. Laging papunta sa bintana, parang may hinihintay. Minsan, nagigising ako na nakatayo siya sa paanan ng kama naming mag-asawa. Nakangiti, pero malamig ang ngiti niya. Hindi pangkaraniwan, may kilabot sa bawat ngiti. Madalas ding may namamatay na hayop sa paligid ng bahay. Minsan pusa, minsan manok ng kapitbahay. Wala nang dugo ang mga katawan nila. Tila natuyot na, at sa bawat umaga paggising namin, may mga bakas ng paa ng bata mula sa likod ng bahay papunta sa gubat. Hanggang isang gabi, habang natutulog kaming lahat, nagising na lang ako dahil sa pag-iyak ng anak kong si Mary. "Nay, si Aliyah, kinalmot po si Bunso." Agad kaming bumangon. Pagpasok namin sa kwarto ay nakita namin si Aliyah, nakapatong sa dibdib ni baby. Nakalabas ang dila, mahaba't matulis, at ang mga kuko matutulis at maitim din. Ang mga mata niya ay pulang-pula na. Hindi na siya yung batang napulot ko. Para siyang hayop na gutom at hayok sa laman. Pinulot siya ng asawa ko at itinapon sa sulok ng kwarto. Ngunit hindi siya nasaktan. Bumangon lang siya, ngumiti at saka biglang naglaho. Wala kaming ideya kung saan siya napunta. Kinabukasan, pumunta kami sa matandang albularyo sa kabilang barangay, si Lola Bilen. 84 na siya, nakilalang manggagamot at tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Ipinakita namin ang larawan ni Aliyah at agad siyang nanlumo. Hindi yan tao, anak yan ng aswang. Malamang inihulog sa lugar ninyo para lumaking bilang tao. Malamang inihulog sa lugar ninyo para lumaki bilang tao. Pero darating ang panahon, babalikan siya ng ina niya. Ang sabi ni Lola Bilen habang nilalagyan ng langis ang aming mga noo. "Bakit ako? Bakit sa akin iniwan?" Tanong ko habang pinipigil ang luha. "Dahil ikaw ay ina na may busilak na puso. Alam ng aswang na hindi mo ito tatalikuran. Ngunit delikado ito, ineng. Maaaring gamitin ng ina niya ang koneksyon mo para mahila ka sa dilim." Simula noon, nagsimula kaming magdasal gabi-gabi. Pinalibutan ni Lola Bilen ng asin, bawang at langis ang buong bahay namin. Subalit isang gabi, habang nagbabantay kami, ay may narinig kaming alulong sa likod ng bahay. Isang babaeng umiiyak, pero parang hayop ang tunog. Nang sumilip kami sa bintana, nakita namin ang isang babaeng nakaitim.
nakalugay ang buhok at may mga matatalim na kuko. Tumitig siya sa loob ng bahay. Pagkatapos ay sumigaw, "Ibalik ninyo ang anak ko." Yumanig ang paligid. Nagsitalasikan ang mga gamit namin at namatay din ang ilaw. Tumigil ang orasan at ang pinaka nakakakilabot, nawala sa loob ng bahay si Aliyah. Parang nawala sa hangin. Nagmamadali kaming lumabas, ngunit wala na ang babae. Wala na rin ang batang si Aliyah. Ang naiwan na lang ay puting kumot at ang ilang patak ng dugo sa hagdan. Hindi ko alam kung paano ako babangon sa nangyaring iyon. Sa kabila naman ng lahat, parang tunay na anak ko na ang turing ko kay Aliyah. Mahal ko siya, pero alam kong hindi siya para sa mundo ng mga tao. At mas lalong hindi siya para sa pamilya kong dapat kong protektahan. Ilang buwan na ang lumipas, tahimik na uli ang bahay namin. Wala nang patay na hayop sa paligid. Wala nang tunog na nakakakilabot sa gabi. Subalit minsan, naririnig ko pa rin sa hangin ang tinig ng batang umiiyak. Sa kakahuyan, humihingi ng yakap. At sa tuwing bilog naman ang buwan, hindi ako makatulog dahil baka bumalik siya. Hindi para manakit, kundi para magpaalam. Isang mahalagang bagay ang natutunan ko. Hindi lahat ng ating pinapapasok sa puso at tahanan ay tunay na nilalang ng Diyos. Minsan ay sinusubok ng dilim ang ating kabutihan. Ngunit sa panalangin at tibay ng loob, may liwanag pa ring nananaig sa gitna ng panganib.